Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Fool, the Two of Pentacles, the Page of Cups, and then we have here the Star. Okay, so ang nangyayari dito is parang parang ayaw mo na kumbaga na magbigay ng pake. Okay? Pero somehow para ka pa rin nag-aalinlangan. So magulo pa rin, okay? Yung decision making mo. There's a bigger part of you that does not want to care anymore. But still, andun pa rin yung tinitimbang mo kung aasa ka pa rin ba dito sa dito sa tao na to, or mag-aantay ka ng bagong tao. May possibility rin kasi na meron kang makikilala na bago. Okay, it's like a beginning again of a new journey for you. So, tinitimbang mo kung saan doon sa dalawa yung parang mas okay sa'yo. Okay? Lalong-lalo na if you are dealing with a water sign. Okay? And then we have here the Ace of Wands. Again, new beginning. And then we have here Rebirth, Death card, Hierophant, and then Three of Cups. So, parang na-mention ko na rin. This is the new beginning. There is going to be parang may mabubuhay muli, rebirth. Okay? Nakarelasyon mo na pwedeng makipagbalikan sa'yo, makipag-reunion, reconcile. So, asahan mo na merong kang makikilala at merong magbabalik. So, mamimili ka doon sa dalawang yun. And then we have here the Six of Swords, the Five of Swords, the Six of Wands, and then the Nine of Pentacles. In fairness to you, okay, parang somehow nilalayuan mo itong nanunumbalik. Kasi you want some positive changes na mangyari sa buhay mo. Ayaw mo na ngang magbigay pa ng pake. Okay? Parang mas pinapahalagahan mo yung sarili mo dito. Siguro sinasabi mo sa self mo na, kaya ko naman na wala siya. Nabuhay naman ako ng single or wala siya. Parang gano'n. Mas na-enjoy ko pa yung sarili ko nung wala siya. And baka mamaya maging dishonest lang siya sa akin. Puro kalokohan lang na naman ang gawin niya, bibigyan niya lang ako ng problema. So, maybe it's much better for me to just walk away from this person. Okay? And then we have here the Six of Pentacles, the Ten of Pentacles, and then the Knight of Cups. Pero, habang nilalayuan mo siya, the more siya na parang nagpupursige, nahabulin ka, na ibigay sa'yo yung mga gusto mo. The more na nag-e-effort siya, pinapakita niya talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Lalong-lalo na kung halimbawa na meron na kayong mga anak, family, or kasal na kayong dalawa, talagang mararamdaman mo yung pagtulong niya, paggawa niya ng mabuti, pag-share sa'yo, yung nagagampanan niya yung mga responsibilities niya sa'yo, sa family mo, sa mga anak ninyo. Mas nagiging giving siya, nagpro-provide siya ng mga pangangailangan ninyo. Okay? And then we have here the Magician. And then we have here the High Priestess.
and then the Emperor. Pero ikaw, you're being wise here. Talagang ginagamit mo yung utak mo dito. Ayaw mo kumbaga na mamanipula nitong tao na ito. So, instead, what you are doing is tinitake mo tong chance na to, ginagawa mo siyang advantage mo. Okay, na parang sige, gawin mo kung ano yung kaya mong gawin, ipakita mo sa akin yung sincerity mo, kung hanggang saan yung kaya mo, mapakita mo sa akin kung talagang seryoso ka na isaayos itong relationship ninyo. And in fairness to your person, okay, mukhang magiging ano siya, talagang manning up. Okay, talagang sinasa katuparan niya yung mga plano niya, ganyan, pinapakita niya talaga sa'yo na gusto niyang ayusin muli yung relationship niya. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw. So we have here the Six of Swords, the Four of Swords, and then we have here the Page of Swords, and then we have here the Hangman. So malaki yung chance na you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or yun lang yung malakas yung energy din dito na lumalabas. Okay? So, itong si air sign na to, maaaring pinagmamasdan kanya, stalking you, ganon, or pwedeng nagtatanong-tanong sa ibang tao tungkol sa'yo, pero tipong hanggang dun lang, wala pa siyang ginagawang aksyon. Okay, parang tinitignan pa lang niya, pinapakiramdaman ka pa lang niya. Maybe somehow alam niya na you are recovering pa, or maybe ikaw yung lumalayo sa kanya, or at least yun yung nararamdaman niya na lumalayo ka na sa kanya, nakaka-recover ka na sa kung ano yung nangyari between the two of you, ganun. So, tinatanong niya kung okay ka na ba, tingnan niya kung ayun nga, kung nakalimot ka na ba, ganon. Okay? And then, we have here the Eight of Wands. Pero hindi yan makakatiis. Makikipag-communicate yan sa'yo. Pero yung pagko-communicate niya sa'yo, andun yung gusto niya na maging lovers kayong muli. But then again, hindi pa rin siya totally nag-open up to you kung ano yung totoong feelings niya or kung ano yung mga plano niya about sa inyong dalawa. Okay? So, dahil doon, maaaring mag-iisip ka. So, meron kang sigurong doubts pa rin na bakit kaya ito nakikipag-communicate sa akin? Bakit kaya gusto niya makipagbalikan sa akin? Ano kaya yung mga plano niya? Kasi hindi niya minimake clear to you. Maaaring sinasabi niya lang na gusto niya maging lovers kayong muli or magka-relationship kayong muli, but walang concrete plans. Okay? Pwede rin naman na siguro patuloy siyang nakikipag-usap sa'yo and then biglang may nangyari sa inyo na hindi mo alam kung ano talaga yung totoong plano, kung kayo na ba or hindi. Okay? So, mas naunang may nangyari kaysa sa napag-usapan ninyo kung kayo na bang muli. Okay? And then we have here, Nine of Pentacles. So, talaga ngayong mangyayari sa inyo is parang wala pa kayong commitment with each other. Kasi ikaw, hindi ka rin makapagpigil. Okay, nadala ka sa kanyang panunuyo. Okay? Tapos nandiyan pa si Ten of Swords. Maybe
you kind of feel betrayed pa din na bakit ganun? Bakit kahit nakikipag-usap siya sa akin, kahit may nangyari na sa aming dalawa, hindi pa rin siya nagko-commit sa akin, hindi pa rin niya akong ginagawang official. Okay? Parang ang bagal ng kilos, or maybe mas nagsisentro yung relationship ninyo sa intimacy. Ganun. Okay? And then we have here the Page of Pentacles, the Seven of Cups, and then the Seven of Swords. So siya naman, marami siyang sinasabi sa'yo na. Okay? Maybe ko-confront mo siya. Ano ba tayo? Ano ba tong nangyayari sa ating dalawa? So, papangakuan ka niya ng kung ano-ano, or maybe may sasabihin siya sa'yo na ibang reasons. But actually, ang pinaka-rason is open pa siya to different options. Kaya hindi siya totally na nagko-commit sa'yo. There's even a possibility here na naglalay or nag-cheat siya sa iyo. Seven of Swords. Seven of Cups talks about choices, options. Hindi siya makapili or pwedeng may pinagpipilian siya. Kaya hindi siya nagko-commit to you. And then we have here the Justice card and the Judgment card and the Nine of Wands. But then, maaaring ikaw yung magising sa katotohanan and will realize what you deserve. At dahil sa ma-realize mo kung ano talaga yung karapat-dapat na maibigay sa'yo at tipong nararamdaman mo na hindi ibinibigay sa'yo, pwedeng ikaw na yung didistansya sa kanya. Nine of Wands, protecting yourself. Okay? Putting up a wall. Being distant and cold. So, pwedeng yun yung gawin mo kung halimbawang hindi siya talaga magko-commit sa'yo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. So we have here the Knight of Wands, the Justice card, the Knight of Pentacles, and then we have here the Nine of Cups. Okay, so meron ditong yung malakas na energy is Sagittarius and Taurus. Okay, so kung yun yung person ninyo, malaki yung chance na itong tao na to will come back to you or approach you to give justice, kumbaga, to you or to what happened between the two of you. Maaaring ito na yung pagkahiling-hiling mo, pagkaantay-antay mo na mangyayari, and it will finally happen. Okay? And then we have here the Seven of Swords, the Hierophant. So, siguro, niloko ka nitong tao na to in the past. And, nakonsensya siya. Okay? Parang hindi rin siya matahimik dito eh. Kaya siya nag-reach out sa'yo. So, pwedeng, ayun, nagigilty siya sa kung ano man yung ginawa niya na kalokohan sa'yo noon. And then, we have here the Judgment card. So, pwedeng nagising na tauhan na siya at parang gusto niyang magbago at ayusin ang mga bagay-bagay between the two of you at makipag-reunite. Okay? Nagising, natauhan, Rebirth, Death card talks about transformation, gustong magbago. Three of Pentacles is gustong makipag-ayos. And then, Three of Cups is gustong makipagbalikan. Okay? And then, we have here the King of Pentacles. At dahil dyan, parang mas nagiging committed siya sa'yo. Mas seryoso siya. Talagang pinapakita niya sa'yo kung gaano niya kagusto na magkabalikan kayong dalawa. And then we have here the Eight of Cups. Maybe nagkaroon ng magandang
result or outcome yung kanyang paglayo. Kasi nung lumayo siya sa'yo, pwedeng hinanap niya yung mga bagay na hindi niya makita sa'yo or parang feeling niya kulang sa relationship niyo, all to realize na what he or she has been looking for was with you all along. Okay? And then we have here the 9 of Wands, and then the King of Wands, the 4 of Wands, and then we have here the 3 of Swords. Okay? So, so nakikita ko dito is pwedeng kasi, naging selfish din siya before. Yung sarili lang din niyang kapakanan, yung inisip niya. Pwedeng masyado siyang naging mapusok din. Kaya siya naghanap ng iba. Okay, nagkaroon ng third party dito sa situation na ito. Pero, ayun nga, gusto niya na maging kayong muli at alam niya na tipong nasaktan ka niyang talaga. At parang to make amends, okay, to whatever happened to you in the past. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.